Hi everyone! Hello J Ventures! Welcome back to my channel. This is Mr. J, the J Venture Vlog. For today's video, mag-house tour tayo at aalamin natin kung magkano nga ba yung monthly na binabayaran namin per head. Makakatipid nga ba talaga mga Pinoy teachers kung shared accommodation or yung magsasama-sama sila since iisang school lang naman ang papasukan nila? Practical nga bang gawain niyon o gusto mong mag-solo para magkaroon ka ng privacy or may kisalamuha ka na lang sa ibang Pinoy teachers nang sa gayon ay makatipid ka? So, aalamin natin yan mamaya at itutour ko kayo ngayon sa aming nirerentahang bahay dito sa Amerika. Pero bago ang lahat, thank you so much for supporting my YouTube channel by watching, subscribing, and for spending your time to watch my vlogs. And for those who haven't yet, please don't forget to subscribe and click on the notification bell for you to be notified with my latest vlogs. So handa na ba kayo guys para i-tour ko kayo ngayon sa aming nirerentahan na bahay dito sa Amerika? At magkano nga ba ang bawat isa? Let's get started! Hello everyone, hello JR Ventures, welcome back to my channel. This is Mr. J, the JR Venture Vlog. For today's video guys, itutur ko kayo ngayon kung saan kami nakatira dito sa Amerika. Itutur ko yung aming bahay at kung ano-ano ang meron sa loob. Okay? So sa mga teachers na gustong magtrabaho dito sa Amerika at kung gusto makatipid, gaano nga ba kahalaga ang shared accommodation? Okay? Ngayon, mag-tutor tayo sa bahay na ito. Okay? So, handa na ba kayo? Okay, let's start. Ayan guys, eto yung bahay namin dito sa Amerika. Ayan, napakalaking bahay. Kung napansin niyo, simple lang ang mga bahay dito. At kalimitan ay ganyan lang. Kumbaga, type. Siguro, iniiwasan na rin dahil sa tornado. Ayan yung kabuuan ng bahay namin. So, punta tayo ngayon dito sa... Ayan. Ayan yung gilid ng bahay namin. So, napakalawak. At tignan nyo guys, yung tanim naming kamatis, sili, at yung iba pa, namatay na. Siguro dahil sa sobrang fertilizer or ano ba. Ang bahay, kutin natin. Ayan guys. Ito naman yung likura ng bahay namin. May, syempre, hindi mawalang bilat dyan. Ayan, pagkasak tayo mamaya, alamin natin kung gaano kalawak. Gaano kalawak ang bahay namin dito sa amin. So, ganyan po siya kalawak. Ayan guys. Iyan yung kabuuan ng bahay namin dito sa Amerika. So, kung ikaw ay nagbabalak magtrabaho dito, kailangan mong magrenta. Wala pong libre dito. Hindi tulad sa Saudi Arabia, kung saan ako nag-start mag-abroad, doon talagang libre. Dahil hindi naman ganun kalakihan din ang sweldo. Kaya mostly sa Middle East, especially sa Saudi Arabia, libre. Libre din doon ang internet connection, pati mga bayarin sa bills, wala na kaming babayaran. Sagot na yun ng school. Dito, ayan yung kabuuan ng bahay namin. Ayan guys, may ano tawag dito? Kumbaga may lagayan kami ng basura. Kada Lunes, kailangan ilagay mo dyan mga 5:30 kasi alas 6 dumarating na yung dump truck para kunin yung basura. Kaya kailangan magising ka ng maaga or
Sunday pa lang ng gabi, ilagay mo na dyan sa dito mismo para maligpit ang o makuha ang basura. Ayan. So kailangan disiplinado ka lang sa pagtatapon ng basura. Dito sa Amerika, mapansin nyo, malinis. Kasi talagang bawat bahay may ganoong lagayan ng basura. So ngayon pasukin natin kung gaano kalawak ang loob, ilang kwarto, at magkano ang renta namin dito. Ngayon, mag-house tour tayo dito sa bahay namin sa Amerika. Let's start! Ayan na nga guys. Dito tayo sa aming bahay. Ayan. Diyan ako minsan tumatambay kapag bagot. Kaso sobrang init ngayon at may mga lamok-lamok din. Kaya hindi na ako masyado nagtatagal dyan. Ayan, mga tsinelas ko yan. Ayan, may mailbox kami. So, lahat lang ng mga nare-receive naming mga sulat, dyan lang. Okay, lahat yan. Talagang dito, more on online lang talaga ang transaction. Walang face-to-face, kumbaga. Lahat ng transaction online. Ngayon, may doorbell din, syempre. Ayan, ting. Okay. Pakinggan natin ang doorbell. Okay, narinig nyo naman ng doorbell, di ba? So ngayon, tingnan natin. Ayan guys, napansin niyo, may mga tsinelas. Pinasok na namin mga tsinelas, sapatos, para hindi na makalat sa labas. Ayan. Ito naman yung living room namin. Tignan nyo kung gaano kalawak. Ayan. Ayan, may bumili rin kami ng sariling TV. Divide by 5 yan ang binili namin. Saka napakamura lang din ng TV rito. Huwag mo lang i-convert into peso. So, pasukin natin. Ayan ang aming living room. Okay, bakit madilim? Ayan. Ayan, ang ilaw na. Ng bakit malabo? Ayan. So, ayan yung aming living room. Kahit may aircon na, may electric fan pa din kami. So, kung minsan, dyan tumatambay yung isa naming kasama. Kapag may ka-video call, or ano mang gagawin niya, nagpa-review ng kung ano mang nire-review niyang exam. Okay. Dito madalas sila tumatambay. Ngayon, pasukin natin ang aming kwarto. So, ito yung hallway namin, kumbaga. So, napakadilim. Bakit napakadilim ng hallway? Hallway namin dito, guys. Tignan nyo kung gaano kahaba o kalawak ang aming tirahan dito. So, gaano nga ba kasulit ang renta namin? Ayan, pasukin natin. Ayan, paupo. Tulog ang ating kasama. Ito yung kwarto namin. Dalawang lalaki kami rito. So, napag-isipan namin na magsama na lang pati yung tatlong babae para makamenos gastos. Kung magsosolo ng kwarto, kailangan mo mas mataas ang babayaran mo. Kaya nag-decide na lang kami na magsama. Kung lalaki, magkasama sa isang kwarto. So, ito yung kwarto namin. Pasensya na, napakakalat ngayon. Okay? So, ayan. So, hindi mawawala yung picture ng pamilya namin, syempre. Sila yung nagbibigay inspirasyon para magpatuloy sa trabaho. So, eto ang aking higaan. Ayan. Ayan, nagtatago yung kasama natin. Napagod na pagod sa meeting. Kakatapos lang namin mag-meeting, guys. Kaya napagod siya dahil maaga nagising. Ayan. Pinagpatuloy niya ngayon yung matulog. So, ayan, may stock kami rito. Ang kalat ng stock namin. Ayan. Ayan, ang tagal na ng mga tsokolate rito.
nagsawa na rin. Nung unang dating, talagang gustong-gustong kumain. Kaya nagtatago si Ginoong Teacher of the Year namin. So kung gusto niyo paggawa guys, ganito. Ayan, napakakalat ng mga lagayan ng damit. Kumbaga hindi na uso dito yung ano ba tawag doon? Mga clear box or diretso na ganito. And kung gusto nyong gayahin yung style na to sa Pinas, pwedeng-pwede. 'Di ba? Ayan. Pasukin natin ang malinis naming CR tent. Ayan, napakakalat din ng CR namin. Ayan, di mawawala ang gamot niya sa ano. Ayan, may shower. Ayan, makalat. Tent. Bye-bye. Isara na natin dahil tulog siya. Nakakadisturbo tayo. So, punta tayo ngayon dito sa kabilang kwarto, sa gitna. Okay, dito muna tayo sa CR. Tao po? Okay, walang tao. Ayan guys, ito yung CR namin. Isa pang CR sa gitna. Siguro, ginawa ito ng may-ari para sa mga bisita. Okay? So, ito yung CR namin. Ayan. Huwag na natin ipakita yung inidoro. Baka Ayan guys, ginawa ko yan. Wait. Ayan, nakita niyo ang aking downy. Okay, yan ang ginawa ko. Dahil hindi uso rito ang tabo, ayan ang ginawa kong paraan. So, improvise lang para makahugas ka ng, alam mo na. Ngayon, tapos na tayo dito. Ayan, punta naman tayo sa kabilang kwarto sa gitna. Ting! So, ayan, may gumagamit dito, syempre. Ayan, mga beauty products or mga pampaganda. So, napansin ninyo, may mga tambak na mga karton-karton, gamit. Dahil nga, walang nakatira dito. Kumbaga, walang pumupwesto dito. Dito na nila nilalagay yung mga ibang gamit na ipapadala ata sa Pilipinas or mga, kumbaga, ginagawa na lang naming storage area. Okay, stock room. Dito, walang nakapwesto. Ayan guys, kung minsan, nung mga nakaraang vlog ko, dito ko po ginagawa yung vlog ko. Ayan, gamit ko yan. May tubig yan ako humihiga. Ayan, ang set dito. Ganyan lang. Walang kaarte-arte. Kung gusto nyong gawin sa bahay ninyo, ganitong plano, pwedeng-pwede. Ayan, dito ko nilalagay yung tripod kong maliit, tapos nagwa-vlog ako. Walang nakapwesto rito sa gitna dahil kapag ikaw ay magsosolo, mas malaki ang babayaran mo sa renta. Ayan, gising na ang ating kasama. So, patayin na muna natin yung ilaw dito. Okay? Ayan guys, kapag nag-doorbell ka, yan. Magpa-flash yan. At maingay. Eto naman yung kabilang dining. Di ko alam kung dining ba talaga to. Ayan, napakalawak din. Mula doon sa living room papunta rito, ganyang kalawak ang aming bahay. So may mga karton dahil magpapadala na naman sila sa Pilipinas. Ayan. Magpapadala na naman sila ng mga balikbayan boxes. So ayan, nilipat lang dito yung isang sofa, hindi na ginagamit. Ayan, kapag nagrenta ka rito guys, libre na lahat. May sariling ref ka na, ayun. At ano tawag dito ulit? Oven. And microwave. Kompleto lahat. Bakit naman madilim? Ayan yung kasama namin, balak mag-init ng paborito niya. Mula sa Greenwich. Order niya pa sa Pilipinas. Ayan guys, napakadami naming stock dito, oh. Yung iba nasira na lang.
Wala namang gustong kumain. Oo. So, ayan. Tulad ng sabi ko, pag nagrenta ka rito sa Amerika, kasama na yung microwave. Yan, meron isa dyan, meron doon. At may oven. At meron ding ref. At, syempre, kailangan mo ng hot and cold water. Kaya kailangan, dahil nag-winter nga, kailangan nila dito yan sa Amerika. So, ito yung mesa namin. 5 upuan yan. So, 5 kami. Ngayon, 4 na lang. Kaya nami-miss namin siya. Ayan, lulutuin ni, initin ni Daryl yung kanyang naiwang mga alaala. Ayan, hi Cha, kung napapanood mo to. Salamat sa nainiwan mong isda. Ayan, tsaka, ano yung mga naiwan niya pa? Marami siyang iniwan na alaala rito. Ayan. Dito naman guys, yung isa kong area kung saan ako nagpa-vlog. Ayan, sa gustong magkape, muni-muni, pwede ka rito. Katabi lang yan ng kusina. So, pwede kang pumesto rito. Hindi ko talaga pwesto yan, panglahatan yan. Pero wala namang pwesto dahil umalis na nga yung isang kasama namin. Kaya dito na ako nagpa-vlog. Ayan yung ring light ko. Ayan. At kung nagbabalak kayo maglagay sa bahay ninyo ng ganito, lagayin ng mga dilata, ayan. So, pwede nyong gawin yan. So, ganito kalawak. Ngayon, punta tayo sa isa pang kwarto ng girls. Nasaan kayo mga girls? Tao po. Ayan, buksan natin. Nasa seminar yata sila. Hingi tayo ng permiso. Okay. Hello. Ayan. Ang kanilang CR. Ayan. Ayan. Wait. Ayan, guys. So, ganyan ang kwarto nila dito. So, tatlong bed yan. Kaso, umalis na nga yung isa. 2 na lang sila. So, ganyan na lang ang itsura. So, ganun din. Katulad doon, meron ding closet. Lagay na mga, ayan, mga damit, syempre. Ayan, patayin na natin. Ngayon, punta tayo sa laundry area namin. Syempre, kung libre ang ref, oven, microwave, at burner or anuman na mga gamit pa rito. Then, eto naman yung laundry area namin. Libre ang washing machine and dryer. So, may washing machine ka na and may dryer ka pa. So, libre lahat dito, guys. Kaya kailangan mo lang ingatan na alagaan ng mga gamit nila. Ngayon, alamin natin kung magkano nga ba talaga ang renta namin. At bakit mas magandang sama-sama kayong magrenta kung kayo ay may kipagsapalaran dito sa Amerika. Ayan guys, yung heater, okay? Para sa kung gusto mo ng hot water. Siyempre, nag-winter nga like what I said earlier. Ito yung pinto palabas. Nakikita ninyo yung view na yan. Dito sa Arkansas, more on puno. Kasi nga, it's a natural state. Okay? So, meron pa ditong paakyat. Pero, wag na nating buksan kung gusto lang umakyat. Ayan. Ulit, yan yung aming hallway. Ganun kalawak. Okay, patayin na natin yung mga ilaw. So, balikan natin ang living room. Ayan, nagsalang ang ating pinaka-poging kaibigan. Okay. Pero bago yan, buksan din natin ang laman ng aming ref. Marami na kaming tinapon, yung iba nasira na. Hindi na namin alam bakit na wala kasing, kung minsan nagsasawa na sa mga kinakain dahil parang paulit-ulit.
Unlike sa Pinas, marami ka talagang mabibiling pagkain. At sariwa pa dito, more on frozen na. Kaya, ganun talaga. So, ayan yung laman ng ref namin. Isama ko na rin sa tour yan para naman, ayan, marami kaming, stock ng mga pagkain at may mga iniwang alaala yung isang kasama namin. Okay? Mapapasana, call ka na lang kung ganito sa ang laman ng ref mo sa Pinas. Kasi kami more on tubig lang talaga sa Pinas. Wala namang kami ilalagay na iba. Ayan. So, meron ding, ayan, may avocado, mga gulay-gulay. Ayan. Wala nang masyadong laman kasi dito. Dahil nga, siguro tikman natin to. Marami din kaming mga yan. Pwedeng mainom. Kung gusto mo mapag-isa, magmuni-muni. Okay? Ayan, kung gusto mo mapag-muni-muni. Ayan guys, nakita ninyo ganun karami ang laman. Kasi mura lang talaga ang cost of living dito. Ibig sabihin lang ay, ayan, meron pa. Okay? So, ayun na nga guys, naikot na natin yung bahay na nirerentahan namin dito sa Amerika. Kung napapansin niyo napakalawak, lahat kompleto na. May oven, may microwave, may refrigerator, may washing machine, may dryer, and may coffee maker, and other na mga gamit sa bahay. Ngayon, magkano nga ba talaga ang renta namin dito? So, ang total na renta ng bahay namin dito ay $850. Napakalaki kung iisipin. Kung magsosolo ka rito, talagang napakalaki. May maiipon ka pa kaya? Kaya kung practical na gagawin mo, ay mas maganda yung may kasama kang mga kapwa Pinoy. Or kahit hindi man yan Pinoy teachers or basta Pinoy. Nang sa gayon ay makatipid ka. Ngayon, magkano nga ba talaga? So, ang renta namin dito, monthly, ay $850. So, divide by 5, kasi 5 Pinoy teachers kami, iisang apat kaming magkakasama sa isang agency sa Pinas at isang lalaki galing sa ibang agency, pero sa Makati din. Ngayon, na-hire kami or na-deploy kami 5 dito mismo sa state na kung saan kami ngayon, sama-sama kami. Ngayon, napag-isipan namin na mas maganda nga magsama-sama para makatipid sa mga expenses, sa mga gastusin. So, kung 850 divided by 5, so lalabas na $170 lang kami monthly. So, malaking tipid na rin yun, guys. Pero kung talagang magsosolo ka, nasa sayo yan. Kasi hindi practical na gawain yun kung may ibang bansa ka. Pero kung wala kang namang kasamang Pinoy o kilala, talagang wala kang ibang gagawin kundi mangungupahan ng solo. Pero hanggat may nakikita kang mga Pinoy o mga kasabayan mo, mas maganda na pag-usapan ninyo. Kasi nasa inyo naman yun eh. Kung halimbawa sa renta, sa tubig, kuryente, sa internet, or sa gas, or pwede rin naman kayo maghati-hati sa pagkain, sa grocery. Pero kami guys, napag-isipan namin noon, nung unang dating namin, sama-sama kami lahat sa grocery. Pero dahil nga iba-iba ang kinakain ng bawat isa, so may kanya-kanyang gustong bilhin na pagkain, napag-desisyonan namin na walang hard feelings sa bawat isa. Talagang nag-separate na kami ng grocery. Pero ako guys, nakikisama lang ako sa isa kong kasamang lalaki. Kasi nga, hindi ako marunong magluto ng mga ulam-ulam. Ang alam ko lang prito, ayan, mga prito, mga ganyan. Mga tolang isda, yung mga bisayang luto lang na isda. So, ayun, kaya napag-desisyon na namin na kanya-kanyang grocery na lang. Pero sa bahay, divide by 5. At ngayon, divide by 4 na lang kasi yung isang kasama namin, lumipat na ng ibang state, kaya ganun talaga ang buhay. So, patuloy lang. So, ngayon, ibig sabihin, madadagdagan yung renta namin. 850 divided by 4. Pero, ang kinaganda guys, na-tour ko kayo ngayon sa bahay namin, pero lilipat na rin kami ng bagong bahay. Kasi, hindi nga practical na mangupahan ka ng ganito kalaki, kung makakahanap ka naman ng mas maliit na bahay o na mas mura ang renta para makatipid ka. Ngayon, may lilipatan na kaming bahay na kung saan ay $650 lang.
So, divide by 4, ibig sabihin, mas makakamura pa rin kami. Kasi nga, nawalan kami ng isa. So, practical talaga na maghanap ka ng bagong marerenta na mas mura. Kasi, ang sweldo mo rito sa Amerika ay kailangan mo ring makapag-ipon. Kasi bibili ka ng sasakyan, kasi walang walang public transportation dito sa area namin. Unlike sa ibang state, may mga buses or may mga taxi or mga Uber. So, dito, talagang kailangan mong gumastos. So, yun yung ibibigay ko sa inyong tip na mas maganda kung may makakasama kang Pinoy o may kilala kang Pinoy o may makikita kang Pinoy sa state na mapupuntahan mo. Mas maganda na makiusap ka na pwede ba para shared accommodation kayo para mas makatipid ka. Hindi puro gastos. Okay? Yan ang tip na maiwan ko sa inyo kung may kasama kang aplikante na teacher din sa Pinas pa lang, mag-usap na kayo. Pag-usapan nyo na magsama-sama kayo. Ganun ang ginawa namin bago kami dumating dito. Nahanap namin ang isa't isa through email, tapos gumawa kami ng group chat, hanggang napag-usapan namin na magsasama-sama kami para mas makatipid kami ng renta. So, yun ang kinaganda. So, ang tip ko rin ay kailangan mong hanapin sila. Tanungin mo yung agency mo, baka may kasabayan kang ma-assign sa state na yon. Practical na gawin yun para mas makaipon ka. Okay? So, yung mga tip na yon, tandaan mo lang, alamin mo, gawin mo yon para sa iyo din yan Kasi hindi tayo pang matagalan dito. Depende na lang kung ma-offeran tayo ng good news, di ba? So, talagang grateful tayo dun So, yun yung mga tips na kaya kong ibibigay ko sa inyo ngayon. Depende yan sa kung saang state ka na-assign. Tulad dito, sa state namin, mura lang din ang cost of living. Kaya talagang mura lang ang prutas, mura lang ang gulay, mura lang ang karne, lahat ng bilihin mura lang. Kaya makakaipon ka guys. Talagang ka lang maayos ka lang sa expenses mo. Okay? So, naway may natutunan ka sa video ito. Kung nagustuhan mo, pakishare naman sa mga teacher applicants na mag-a-apply next year. Alam naman natin na suspendido pa ngayon ang mga visa dito sa US. Kung may kilala ka, pakishare ang video na ito. Okay? Again, shared accommodation, mas maganda. Pero, dahil may iba't iba tayong kultura, pag-uugali, so makikibagay tayo sa lahat. Pero kung gusto mo talaga mag-solo, nasa sayo yan. Talagang magpapagastos ka na malaki. Okay? So, yun lang naman. Okay, I hope you like this video and please don't forget to subscribe and hit the notification bell for more future videos. Once again, thank you so much for watching. This is Mr. J, the J Adventure Vlog. Bye! Sorry, it's DJ.